Ang Kamen Rider ay unang ipinalabas noong April 3, 1971, produced by Toei Animation. Inspired ito ng Ishinomori Skullman manga, pero nagkaroon ito ng redesign para magmukhang insekto ang kanyang main character after transformation. Sa simula, medyo nag-struggle ang show at halos makancel ang palabas. Pero after pivoting to a more light-hearted action-oriented tone, nagsimula ang henshin boom in Japanese television, selling millions of transformation belts and products. At ang target demographics ng panahon na yon ay ang batang si Tojima. By the way, ang Tojima Wants to be a Kamen Rider is a Japanese manga series written and illustrated by Yukusaro Shibata with the cooperation of Toei Company and Ishinomori Productions. Ito ay isang spin-off ng Kamen Rider franchise na nagsimulang serialization in Heroes Incorporated Seinen Manga Magazine Monthly Hero noong May 2018. Ginawa nito ng anime television series adaptation produced by Liden Films, which premiered on October 2025. Bilang bata, si Tansuro Tojima ay isang fan ng Kamen Rider show at nangarap siyang maging isang Kamen Rider. At kahit alam niyang ang palabas ay isang fictional o katang-isip, siya ay nagpatuloy sa kanyang training sa pagpapalakas ng kanyang katawan. Bilang isang construction worker, umabot siya sa edad na 40 nang hindi nag-aasawa. At sa panahon iyon, nagsimulang lumaganap ang mga krimen ng gawa ng grupo ng Shocker. By the way, ang Shocker ay ang main group na kalaban ni Kamen Rider sa TV show. At dito muling napukaw ang kanyang nais na maging isang Kamen Rider sa tunay na buhay. At sa takbo ng istorya, dito niya makikilala ang iba't ibang makukulay na karakter. At kung nakulangan kayo sa Season 3 ng One Punch Man, ito ang isang alternative na pwede niyong panoorin nang hindi kayo madidisappoint. Dito niya makikilala si Yuriko Okada, isang 24-year-old high school teacher na may parehong desire sa pagiging part ng Kamen Rider universe, na fan ng Kamen Rider Stronger Electrowave Human Tackle. Inintroduce ng tatay niya ang palabas na ito at siya ay na-devastated sa pagkamatay ng karakter sa 30th episode. And to honor the character, si Yuriko ay nagsimula ng intense physical training at gumawa siya ng sarili niyang costume to become Tackle. We are also introduced sa magkapatid na Shimamura, na si Mitsuba at si Ichiyo. At kasama rin sa grupo ang girlfriend ni Mitsuba na si Yukariso, na pinadala ng Shocker para obserbahan at mag-espiya sa kanyang boyfriend. Maganda at maayos ang anime presentation at halos maluha ako sa tawa nang inintroduce ni Tackle ang kanyang sarili upang labanan ang mga Shocker agents. Malilibang ka talaga sa quality ng animation, especially yung mga action scenes, at hindi mo kailangan maging fan ng original Kamen Rider series para maintindihan ang pinagdadaanan ng mga karakter dito. Nakakapanghinayang lang at hindi ito natularan ng One Punch Man Season 3. Ito ang aking isusunod na review para sa channel. By the way, ongoing pa ang manga series nito at nakaplano itong magkaroon ng 24 episodes. Currently ongoing siya through Crunchyroll and Netflix. At ang eksena po ito ay mula sa episode 2 kung saan inintroduce ni Tackle ang kanyang sarili. At ito naman ay isang piling eksena sa episode 1 kung saan inintroduce ni Tojima ang kanyang sarili bilang Kamen Rider.
Subscribe for more updates. Thank you for watching and see you on the next video.